So, pangatlo mga kaibigan na topic natin, Baligod insists VP Sara not behind 18 ex-soldiers. Naku, lokohin mo ang lelong mo. Sino maniniwala sa'yo na si VP Sara Duterte ay walang kinalaman dyan sa 18 ex-soldiers? Inakita naman natin kung paano niya ito purihin, no? Mga matatapang daw yung 18 soldiers na yan. Naku naman talaga. Hala mga kaibigan, no? So, hindi po tayo naniniwala na wala siyang alam diyan, no? Yan. May alam po yan si Vice President Sara Duterte. Na ako mga kaibigan, medyo bibilisan na natin, no? Dahil naalala ko, meron pala akong lakad, no, mga kaibigan. Kailangan kong makarating sa aking pupuntahan. At least 9:40. Yan guys, no? Yan. Okay mga kaibigan. So hindi tayo naniniwala na si Vice President Sara Duterte ay walang kinalaman dito sa 18 Marines na yan. Lalong-lalo na guys, no? Kitang-kita naman natin na ang nasa likod ng 18 Marines ay mga DDS at kanilang lawyers. DDS din, si Topacio, no? Nandyan pa si Defensor ng bata ni Gloria Macapagal Arroyo na ninang ni Vice President Sara Duterte sa kasal. So, lokohin nyo na lang ang lelong yung panot. Okay mga kaibigan, ang sabi naman ni JB Ejercito, hindi ako pipirma. Sa tingin ko, kulang pa ito. Kapag nakita kong kasama na yung mga kontraktor na congressman, baka maaaring pumirma na ako. Hindi pa ako satisfied na yung mga tunay na may sala o mga tunay na salarin sa mga major players na talagang nagsimula ng mga ito, sa tingin ko hindi kasama doon sa mga recommended. Guys, ito po yung patungkol sa decision, no? Not to sign the Senate Blue Ribbon Committee's final report on its investigation into flood control anomalies. Aba, JB Ejercito, ito masasabi ko sa'yo, kung meron kang mga ebidensya, ilatag mo, huwag kang ngawa ng ngawa. Kasi, itong nangyari dito ay talagang, talagang, ito ay, kumbaga, nagkaroon ng investigasyon, di ba? Nagkaroon ng investigasyon at nag-present ng mga ebidensya. Kaya, ikaw, JB Ejercito, no? Masasabi ko sa'yo, ikaw ay bias, no? Bias ka talaga. Bakit hindi mo tingnan, no, ang lahat ng mga ebidensya at kung meron kang ebidensya sa mga gusto mong makulong, aba, magpresenta ka. Baka naman ikaw ang may alam, tapos hindi mo ginagawa ang iyong part. O, di ba? O. Okay, mga kaibigan, no? Dito naman po tayo kay Congressman, Ombudsman Boying Rimulya, guys, no? So, ang sabi po ni Congressman Boying Rimulya, noon wala pang term limit, we were able to develop experts because of the institutional memory they have. Ngayon, itong ginawa nila sa 1987 Constitution, 3 terms, 3 years, dumami lang yung tanga. Guys, ano ba itong sinasabi ni Congressman Rimulya? Palagay ko guys, patungkol ito sa mga kongresista, no? Na 3 years lang eh, no? Mga kaibigan, 3 terms lang, no? At 3 years. So, dahil diyan mga kaibigan, ay wala na pong expert, no? Sa mga rules sa Congress, wala na pong nagiging eksperto sa batas, no? Wala na pong nagiging eksperto sa ating Constitution kasi nga papalit-palit. Biruin mo every 3 years, no? Every 3 years lang mga kaibigan, o mag-ano na naman, magbubutuhan na naman. Ganun po. Samantalang sa ibang bansa ay hindi naman ganun ka-iksi ang term, no? So dito papalit-palit, tama yan, dumadami lang ang mga TANGA, no? At dumadami lang lalo ang nagiging kurakot kasi nga mga kaibigan, bagong kongresista, di ba, wala pang pera. Tapos naging kongresista, nakita ay may mga budget pala dito. Ayun. Kaya mas lalong dumami ang mga kurakot, mga kaibigan, no? So sana payag din ako dun sa na wag na yung 3 years. Panay na lang tayo every 3 years magbubutuhan na naman. Sana kahit na lang gawin nilang 6 years, no? Ang termino
ng mga kongresista, no, mga kaibigan, para hindi yung every 3 years ay maghahalal ng bagong congressman, no? So, gastos din yan eh. Yung palagi na lang tayo may eleksyon, mga kaibigan. Tayo yung bansa, yung Pilipinas, tayo yung bansa na lagi na lang may eleksyon. Di ba? Sa totoo lang po. Dali guys ha, sagutin ko lang po ito muna. Ang daldal ko kasi nagagahol tuloy ako sa oras. Guys, bibilisan ko na nga mga kaibigan. Grabe. Na-stress na ako. Ay, nako, mga guys, no. So, eto, last na lang to. Kailangan ko nang pumunta. Eto guys, no, assets of former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberta Bernardo and his daughter Sunshine Bernardo have been frozen following findings of suspicious financial activity flagged by the Anti-Money Laundering Council. So mga kaibigan, no, yan po mga kaibigan, no, nakita po ng AMLAC, merong mga mga malicious, no, na mga suspicious financial activity na na-flag po ng AMLAC. At eto nga po mga kaibigan, kasama po ang anak nitong si Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama po yung anak niya mga kaibigan, no, ay pinrosen po mga kaibigan ang itong kanilang asset, no? So mga kaibigan, guys, no, babawi na lang po ako sa susunod na aking live mga kaibigan. Talagang kailangan ko na po mag-end kasi ako po'y nai-stress na. Mini-message na ako ng mini-message, hoy, mag-end ka na dyan, kailangan ka na dito. Guys, no, anyolo, babawi na lang ako sa susunod na aking live. No, kailangan ko na po talagang mag-end at lumipad doon para makarating na ako, guys, no, sa aking pupuntahan, no. Guys, maraming pong salamat sa mga nanood at bukas na lang ulit babawi po ako mga kaibigan, no. Bye-bye and God bless. Maraming pong salamat. Paki-follow po si Abandoned Boy, Mandirigma TPL3 at ako rin po, Admin Rich at saka si Niolo. Bye-bye mga kaibigan. God bless. Kakulango.